Hindi, positive lang tayo. Hindi yan mangyayari sa'yo. Pero sabi ni Jesus doon, Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan." Paglapit niya kila Peter, manghingi siya ng limos. At nung kinausap siya, in-expect niya, pera, financial na blessing. Last time, pinag-usapan natin si Pedro. Si Pedro, na napakalakas ng loob. He is a daring person. Makita niya yung pagkakataon na pwede niyang maranasan ang miracle, nagsabi siya sa Panginoon, "Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Lalakad din ako sa tubig." Nangyari yon kay Peter. Pero, sabi ng Panginoon sa kanya, kung siya ay lumulubog, ang liit ng pananampalataya mo. Same Peter, pakibigay nga yung slide. Ayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa Acts. So that was the last story we talked about last week. You of little faith, sabi ni Jesus kay Peter. Dito makita natin na si Peter, isang alagad, pinili ng Diyos, pero parang merong sablay doon sa kanyang pagkatao, di ba? That is from Matthew 14. From Matthew 15, isa naman pagkakataon, si Jesus Christ ay nagtuturo naman tungkol sa practice na paghuhugas ng kamay bago kumain. Ano yung tunay na nagpapadumi sa tao. Tapos nagbigay si Jesus Christ ng isang parable. Sabi ni Peter, si Peter na naman ang nagsalita, sabi niya, "Panginoon, ipaliwanag niyo sa amin yung parable kasi hindi namin naintindihan." Tapos dahil doon, sabi ni Jesus Christ, "Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Parang hindi mo nagigets." Tapos sa afternoon, nagpaliwanag si Jesus Christ. Makita natin, si Peter, na vino-voice out niya yung sarili niya, at although merong response kay Peter, nakaka-receive siya ng salita, ng correction sa Panginoon, makita natin, after ng correction na yon, ibinibigay ng Panginoon kung ano yung kailangan niya. Nung lumulubog si Peter, sinabi niya malitang pananampalataya niya, pero after nun, inangat din niya si Peter. Sa time na to, sinabi ni Jesus Christ, "Don't you understand yet?" Hindi mo pa ba naintindihan? Pagkatapos nun, ipinaliwanag naman talaga ni Jesus Christ afterwards. Kung ano yung need talaga ni Peter, pinagkakaloob. Next. Sa Matthew 16, dito naman, si Jesus Christ, nag-predict siya na pinredict na niya na siya ay magsasuffer at siya ay mamamatay. Tapos, si Peter, nung nagsasalita si Jesus Christ na yon, sabi niya, "This will not happen to you." Panginoon, hindi yan mangyayari sa'yo. Kumbaga, kinontra niya yung sinasabi ni Jesus Christ. Kasi bakit? Siguro dahil mahal niya si Jesus. Hindi, positive lang tayo. Hindi yan mangyayari sa'yo. Pero sabi ni Jesus doon, Jesus turned to Peter and said, "Get away from me, Satan." Kita natin yung malaking difference. Maganda man yung layunin ni Peter, pero hindi yun ang kalooban ng Lord. Nakaka-experience si Peter ng rebuke maraming beses. Kasi may mga pagsablay si Peter sa kanyang buhay. Matthew 16:17. Sa 17, sunod-sunod, no? Pagkukwento ito ni Matthew, si Jesus Christ, inaya niya yung mga tatlong apostol niya. Kasama din doon sa apostol na yun, si Peter. At doon naranasan nila nakita nila yung nag-transfigure si Jesus Christ na bago yung kanyang itsura. Tapos sabi ni Peter, nakita niyang tatlo yung nandun, nakita niya si Moses at saka isa pang propeta. Sabi niya, "Panginoon," sabi niya dito, Peter suggested that he would make 3 tabernacles, not knowing what to say. Hindi niya alam kung ano dapat niyang gawin at dapat niyang sabihin. Sabi niya, "Gagawa ako ng 3 tabernacle para sa iyo at sa dalawang mong kasama." Dito sinasabi naman natin na hindi talaga alam ni Peter kung ano dapat niyang gawin. Pero,
it's amazing na isang Peter, isang tao na napaka-natural, napaka-normal, na lumalapit sa Lord ay hindi na natiling ganyan. Nakita natin maraming record ng error si Peter. Parang tayo, di ba? May mga pagkakasala tayo. Pero ang maganda kay Peter, despite ng mga correction sa kanya, nasa tabi pa rin siya ng Diyos. Nasa tabi pa rin siya ni Jesus Christ. Although napagsasabihan siya, nagsasubmit pa rin siya kay Jesus Christ. Tayo, may endure ba natin pag tayo pinagsasabihan, pag tayo kinokorek? Kuminsan, ang tendency ng tao, kapag nakakaranas ng correction, ay lumayo. Imbis na mas lumapit. Marami pang iba pang mga error si Peter. Pero alam po ba ninyo, hanggang sa dulo ng paghinga, hanggang sa dulo ng ministry ni Jesus Christ, nag-commit pa rin siya ng error. At siya pa rin yung binalikan ni Jesus Christ. Kasi kung ano man yung imperfection ni Peter, doesn't matter. Pinili na siya. At dahil siya ay willing na makipag-cooperate at sapat yung kanyang pananampalataya, siya ay naging useful na apostle during their time. At para makita natin kung ano pa yung from the things that are negative to Peter, tignan natin kung ano naging si Peter after nang mawala si Jesus Christ dito sa lupa. Tignan natin ang Acts chapter 3. Yan. Pakipakita nga yung Acts chapter 3. Sa Acts chapter 3, ito po yung pagkakataon na si Jesus Christ ay nag-ascend na sa heaven. Tapos, ang mga apostle during their time ay actively preaching the Word of God. New King James Version. Sabi dito, sundan mo lang, Rachel, ha? Babasahin ko po. And let us learn as we read. Now, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Sa ibang salin, ang oras na yan ay 3 o'clock. A time for prayer. A certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful. Pwede bang NLT? Ayan. 2. Ayan. As they approach, habang lumalapit si Pedro at saka si John sa temple, a man lame from birth was carried in. Meron daw isang tao, lalaki, na lame. Ano yung lame? Lumpo. Hindi kaya maglakad. Simula sa kanyang pagkabata. From birth ay dinadala papunta sa temple. Each day, he was put beside the temple gate. Inilalagay siya sa temple gate. Tapos, the one called Beautiful Gate. So, he could beg from the people going into the temple. So, ang purpose niya, kaya siya dinadala doon ay para, beg? Mahingi ng limos, mahingi ng pera. Tignan nga natin ulit sa New King James Version. Chiching 2. Ayan. Sabi dito, to ask alms. So, nanghingi siya ng limos. Ang after siya saan? Sa pera. Pag naawa sa kanya yung mga tao, bibigyan siya ng pera. And then, 3, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. So, itong lame man na ito, itong lumpo na ito, ay nung makita niya si Peter at saka si John na papunta ng temple, humingi siya ng limos. Humingi siya ng pira. Tapos, 4,
And fixing his eye on him with John, Peter said, ang sasalita dito ay si Peter, "Look at us. Tingnan mo kami." 5. So he gave them his attention. Yan. So yung nanghingi ng limos ay binigay ang attention dun sa dalawa. Expecting to receive something from them. Ano yung something na yon? Pera. Limos. Sa New Living Translation, tinate NLT. Yan. So he gave them his attention expecting to receive, NLT. 5. The layman looked at them eagerly. Ano eagerly? May enthusiasm, medyo may excitement, expecting some money. So umaasa siya talaga, paglapit niya kila Peter, manghingi siya ng limos. At nung kinausap siya, in-expect niya, pera, financial na blessing. 6. But Peter said, I don't have money. Wala kwarta si Peter. But Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Anong nangyari? Sabi ni Peter, wala akong pera. Pero kung ano yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. At ano yung meron si Peter? Pananampalataya kay Jesus Christ. Dito, sinabi ni Peter, in the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Sa pangalan ni Jesus Christ na nakatira sa Nazareth, tumayo ka at maglakad. Ano yun? Declaration ng faith. Yun yung ibinibigay ni Peter. And what happened? Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up in assist. And as he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. So itong lalaki na to, hindi siya makalakad, meron siyang binti naman at mga paa. Ang problema, walang lakas. Lame, sabi, from birth. So nakita natin dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, na na-share ni Peter, yung lame man ay nakareceive ng healing. Sa 8, sabi dito, he jumped up, stood on his feet, and began to walk. Alam niyo, ang saya-saya niya, tumalon pa. Receive lang niya ng strength niya. Tumalon, he jumped up, stood his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. Na-receive niya yung gusto niya mangyari buong buhay niya eh. Tayo ba? Isang binibigay na ng Lord yung blessing sa atin, pinapupurihan pa ba natin siya? O parang normal thing na lang sa atin yung mga blessing ng Lord? Sana maging kapares tayo nung lame man na ito, na dahil na-receive niya ang pagpapala sa Lord, pinapurihan niya ang Diyos. Parang ginawa ni Brother Romel. Matagal na niya siguro pinapanalangin, di ba po? Pero dahil gusto niyang papurihan ng Diyos, bring it out. Let the people know na meron kang Diyos, na merong Diyos na nag-heal sa'yo. Tapos verse 9, all the people saw him walking and heard him praising God. So this man became very vulgar about what happened to him. Hindi siya nahiya. Nakita ng mga tao na nagpupuri siya sa Panginoon. When they realized he was the lame beggar they had seen so often at the beautiful gate, they were absolutely astounded. Nagulat sila. Namangha sila dun sa patotoo na meron yung lame man. They all rushed out in amazement to Solomon's colonnade where the man was holding tightly to Peter and John. So paano anong reaction nung lame man? He was holding tightly to Peter and John.
Siguro yakap na yakap ito sa dalawa. Pasalamat siya. Kasi ang hinihingi lang niya sa simula, pera lang, limos lang. Pero ang natanggap niya, pananampalataya. Minsan, kailangan po nating i-experience ito. Minsan talaga kailangan lang natin yung daily need lang natin eh. Pero, along the way, sa paglapit natin sa Lord, ibinibigay ng Lord yung mga extraordinary na mga bagay. Ang tanong, maniniwala ba tayo? Shall we take the chance to experience an ordinary? Natatandaan ko po ako, nagsimula ako na umattend sa church. Gusto ko lamang po noon na to socialize. Kasi high school pa lang po ako noon eh. Hinahanap ko yung, kasi binata ako noon, hinahanap ko yung chicks doon sa church. So lang naman nakikita sila. Natutuwa ako sa magandang muka. Tapos gusto ko rin na tumugtog. Kasi pag ikaw tumutugtog, parang, ay sa rock yun ah. Ganda na na. Di ba? Parang ganito. Ang babaw lang ng reason. Not knowing na in the long run, mapupunta pala ako sa harap to preach. Parang ganito yung nangyari sa layman. Wala man siya na intention talaga na makilala ang Diyos. Pero nakita natin na nagpa-progress kasi nakonekta siya dun sa man of God, si Peter tsaka si John, at na-receive niya kanyang pananampalataya. Dito, very instant nga lang. Ang liit ng time frame. Sa sitwasyon ko, ang haba ng panahon na bago ko nakilala ng lubusan ng Lord. Pero what matters is, makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Naalala ko, nung time ko, meron akong pinsan, kuya ko siya, na kapag nagsisimba kami, meron kasi siyang jeep, ipampasahero, sinasama niya kami. Kumbaga, wala kaming reason para hindi umattend kasi may sasakyan. Sinasama kami sa ministry, sa church. Tapos pag humahayo, kasama din kami. May nagpo-provide ng ride para sa amin. At yung simpleng ganong act, hindi ko talaga ubos akalain na aabot ako sa magsasalita ako sa harapan. Makakapag-preach ng Word of God. Kasi hindi ko siya pinapangarap. Pero makita natin, kung masusunod lang ang kagustuhan ng Lord, minsan nagsisimula yun sa mga humble beginnings. So kayo na nandito, hindi natin alam paano pa kayo gagamitin ng Lord. Sana masigit pa sa ginagawa ko ngayon ang maging ministry ninyo. Yung mga may sasakyan na nagsasabay ng mga kapitbahay, ng mga kakilala, dinadala sa church, hindi natin alam kung paano kikilos ang Lord. Gawin natin kung ano yung nakikita nating mabuti. Kung meron sinasabi sa iyo ang Lord na gawin mo, mag-submit lang tayo. Alala ko po, isa pa kwento, nung nasa Pika kami dati, hindi ko akalain na yung mga isinasama namin, tutugtog pala dito. Tapos yung mga isinasama namin dati, sinasabay sa sasakyan, makakasama namin sa ministry doon sa bagong church sa Batasan. Sabi ko pa, malilate na naman tayo eh. Para bang kinokondem ko sa sarili ko, pero not knowing na in the long run, hayaan mo ang Lord ang kumilos. And these people, na once ay hindi nakakilala sa Lord, sila naman yung ginagamit ngayon. Dito, itong lalaki na to, matagal siyang, from birth, he was lame. Hindi siya nakakalakad. At siya ay nanghihingi lamang ng limos. Pag sinabi nating limos, awa lang yun eh, spare. Usually, pag limos yan, hindi yan 15,000 per month. Maliit lang yan. Pero, makita natin dito, yung layman na yon, nagsimula man siya na nanghihingi lamang ng pera dahil sa kanyang pananampalataya. Siya na mismo yung nagpe-praise sa Lord at sa pamamagitan niya, nakikita ng mga tao na mayroong buhay na Diyos. At yun yung mahalaga nating magawa sa buhay natin ngayon. Mapakita natin na merong buhay na Diyos.
Sabi sa 11, they all rushed out in amazement to Solomon's colonnade. Andun yung lugar where the man was holding tightly to Peter and John. People rushed. Nabalitaan nila, totoo ba? Dati kasi wala pang FB na inilalive ni Peter at John. Ito, may gumaling. Hindi ganun eh. So they went, tinignan nila, binerify nila. Gumaling nga ba talaga yung laging nakatambay sa templo? Tapos 12, ito ang maganda kay Pedro. Si Pedro, batak na sa correction at teaching ng Panginoon. Ang sabi dito, Peter saw this opportunity and addressed the crowd. Dahil marami ng tao, tinik niya yung chance. Ano ginawa niya? Nag-preach si Peter. Makita natin, merong healing na miracle, pero may purpose ang Lord, bakit niya ginrant ang healing na miracle? Para sa ano? Para maipahayag yung kadakilaan ng Diyos. Sabi dito, people of Israel, he said, what is so surprising about this? Anong nakakabigla sa nangyayaring to? And why stare at us as though we had made this man walk by our own power or godliness? Bakit parang iniisip nyo na kami ang nagpagaling sa taong ito? Makita natin yung mindset na mayroon si Peter na nakapag-perform ng miracle. Hindi sa glory niya. Ibinabato niya ang glory sa Diyos. Bakit parang sa tingin yata ninyo, kami yung nagpagaling? Hindi kami yung nagpagaling. Tinuturo niya sa Diyos. Mapapansin natin, ito yung magandang example ng healing miracle. Hindi papunta doon sa tao yung glory, kundi papunta sa Diyos. 13, for it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of all our ancestors, who has brought glory to His servant Jesus by doing this. Pasok. Naipasok niya, from healing, naipasok niya yung pagpapakilala kay Jesus Christ. Tapos, this is the same Jesus whom you handed over and rejected before Pilate, despite Pilate's decision to release Him. Ito yung Jesus Christ, siya yung nagpagaling dito sa taong to. Ito yung Jesus Christ na sinabi ninyo na pakakawalan na ni Pilato, sabi nyo, crucify. So, ibinabalik ni Peter kung ano yung ginawa ng mga tao. Kasi naging trending nun si Jesus Christ eh. Yung buhay niya, yung crucifixion niya, kilala siya sa buong Israel. At ipinapakilala ulit ni Peter, etong tao na to na lame from his birth was made well by the name of Jesus Christ of Nazareth. So ginamit ni Peter yung pagkakataon para i-preach si Jesus Christ. 14, you rejected this holy, righteous one and instead demanded the release of a murderer. You killed the author of life, but God raised him from the dead. And we are witnesses of this fact. Hindi lamang si Jesus Christ, pati yung resurrection ni Jesus Christ ay pinipreach niya. Ano ba ibig sabihin ng resurrection? Yung resurrection ay pagpapatunay na si Jesus Christ na overcome niya, even death. 16, through faith, in the name of Jesus, this man was healed, and you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. This is the same Peter na sabi ng Panginoon nung sa simula, ang litang pananampalataya. Ito rin yung Peter na sinasabing, hindi mo pa rin naiintindihan? Ito rin yung sinabihan ni Jesus Christ nung nireprimand niya, sabi niya, Satan, umalis ka dyan. Siya yun. Siya yung same Peter na ang daming sablay sa buhay. Pero now, since the Holy Spirit is in his life, at siya ay empowered to do the ministry, it is the same man who preaches the gospel to all people. Nakapag-miracle sa pamamagitan niya. Kasi yun ang kalooban ng Lord. Makikita pa natin dito,
sa susunod pa na pinaliwanag pa niya kung ano yung gospel sa mga tao. Tingnan nga natin sa sa Acts chapter 4. Mag-skip po tayo po pansamantala. Acts chapter 4 verse 1. Yes, tama. So while Peter and John was speaking to the people, they were confronted by the priests, the captains of the temple guard, and some of the Sadducees. So si Peter at si John gumawa na ng magandang bagay. Ano ginawa nila magandang bagay? Nagpagaling sila ng lame man. Nag-heal sila ng sick. Pero kinumpronta sila ng priest, plural, kasi may S. Grammatical na po. Marami, priest, tapos captain of the temple guard. Some of the Sadducees. Sadducees are sect of Jews. Next. These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus, there is a resurrection of the dead. So yung chance pala na yon, talagang ipinreach na ni Peter at ni John yung essence ng buhay ni Jesus Christ. Pinakita niya na merong resurrection, merong life after death sa pamamagitan ni Jesus Christ. May pagtatagumpay sa kamatayan. So sabi dito, they were disturbed, nag-aalarma sila. Kasi nag-gain ng following si Peter at saka si John. Tumataas yung followers nila. Nagte-trending sila. 3. Ang ginawa nila para mapigilan, they arrested them and since it was already evening, put them in jail until morning. Pinaaresto sila. Hapon. Sorry pala, gabi. Since it was evening, already evening. Pag pinaaresto ka kasi ng gabi, kaya yung hapon, bago magsarado yung presinto, yung normal offices, ang tendency doon, mag-stay ka ng overnight sa kulungan. Kung meron kang kaaway at ipapaaresto ka, usually ipapaaresto ka nila sa alanganing oras. Parang ganito yung ginagawa sa kanila. Parang hindi ka makapagpiyansa agad kasi walang opisina. Wala kang time na i-defend ng sarili mo sa... So dito para silang hinaharas. Hinaharas sila noon. Sino daw? Priest, Sadducees, captain of the temple guard. Dami nilang kalaban. No? Dalawa lang naman sila, di ba? Tapos yung priest, madami. Captain ng temple guard, ibig sabihin, soldier ito, kapitan. Tapos Sadducees. So 4, let's see. But many of the people who heard their message believed it. So makita natin may contrasting, no? Naghihilahan yung sitwasyon. Tinethreaten si Peter at si John nung mga tao na gustong patigilin yung salita ng Diyos, pero meron ding mga tao na naniniwala habang nangyayari yung tension. Sabi dito, many of the people who heard their message believed it. So the number of men who believe now totaled 5,000. Dumami agad yung naniniwala, yung nagiging follower ni Jesus Christ. 5. The next day, kinabukasan na, the council of all the rulers and elders and teachers of religious law meet in Jerusalem. Pag tinignan natin sa New King James Version, and it came to pass on the next day that their rulers, 5. It came to pass on the next day that their rulers, yung rulers, elders, scribes, as well as Annas, the high priest, Caiaphas, John, Alexander, and as many as were of the family of the high priest were gathered together at Jerusalem. So para nagkaroon ng convention against kay Jesus Christ at teaching ni Jesus Christ. Pakipakita nga yung slide. Yung slide. Makikita natin
na si Peter at saka si John is versus all these people. People na influential. Kasi yung maging priest ka nga lang, during their time, selected lang yan. Meron kang, hindi lahat po pwedeng maging priest. Tapos may mga elders, may mga scribes. Si Caiaphas, kilala natin to sa time pa ni Jesus Christ. Tapos pati yung family ng high priest kasama. So pinagtutulong-tulungan itong dalawa. 7. Pakibalik natin sa 7. And when they had set them in the midst, so anong nangyari? Pinalibutan. In the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Sa pamamagitan, sino nagbigay sa iyo ng authority na gawin ang bagay na to? Sa 8, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well? Yung sa NLT, sabi niya, kino-question nyo ba kami? NLT 9. Yan, 9. Sinasabi ni Peter, again, no? Nakikita natin si Peter, siya yung lagi nagko-question kay Jesus Christ, no? Siya yung malakas ang loob. Dito, ginagamit na ng Lord yung kalakasan ng loob niya. Ang kaharap na niya, rulers ng lugar nila. People in high position. Matataas ang antas sa sosyalidad. Pero itong Peter na to, yung may lakas din ng loob na ipagtanggol yung kanyang pananampalataya. Sabi ni Peter, are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Kung ang tinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa pagpapagaling ng taong lumpo, then dapat malaman ninyong lahat na ang lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Jesucristo na taga Nazaret. Yon ay mula sa ASD. Sinasabi ni Jesus Christ, kung ang tinatanong nyo sa akin, kung kaninong authority ako nagpapagaling, kami ay nakapagpagaling dahil kay Jesus Christ na taga Nazaret. Very specific, no? Kasi maaaring may iba pang nag-claim. Sabi niya, healed by the powerful name of Jesus Christ of Nazarene. The Nazarene, the man you crucified but whom God raised from the dead. So ininsist niya, kinrucify ninyo sila. Kinrucify niyo si Jesus Christ, pero siya ay nabuhay na muli. Siya yung nagbigay ng kapangyarihan para mahil ang taong ito. For Jesus is the one referred in the scripture. Here it says, the stone that you builders rejected has now become the cornerstone. Yung hindi nyo pinili, ang siya na ngayong foundation, cornerstone. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Walang ibang binigay ang Diyos under heaven, ibig sabihin sa buong mundo. Walang ibinigay na iba ang Diyos para ikakaligtas ng tao kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. At sinasabi yon ni Peter sa harapan ng mga tao. Hindi pinanghihinaan ng loob si Peter. May conviction. Hindi siya na-intimidate. Pero alam niyo po ba kung anong klaseng tao si Peter? He is a mere fisherman. 13. The members of the council were amazed.
The members of the council, sila yung may mga kapangyarihan. Yung kaninang binanggit natin, sila yung may authority, may training, kasi mga skriba, mga Sadduceo, di ba? Mga elders. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men. Ordinaryo lang sila. Si Peter nga, kapatas lang siya sa pangingisda. Kapatas siya ng pamilya ni John. They were ordinary men with no special training in the scripture. And yet, bago yan, si Peter, balik mo nga yung 12, nag-quote siya. Sabi niya dito, there is sa 11, for Jesus is the one referred in the scripture. So isang tao, walang pinag-aralan. Ano po ba walang pinag-aralan sa time nila? Sa time po nila ay hindi kapares ng time natin ngayon. Meron tayong elementary education, secondary education, tapos tertiary. At meron pa tayong graduate studies. Tinuturo yung math, English, ganyan, sa elementary, saka sa basic education. Pero sa time po nila, ang education sa kanila is yung morality. Paano mabubuhay ng tama sa pamamagitan ng scripture. So ang time nila, kapag ang tao ay edukado, sila yung may alam sa scripture. Kasi sila ay mga Hudyo. Yung paraan ng pagiging edukado nila. At dahil ito ay mga time din na ng mga Romano, may influence na rin ito ng mga Griego. So, ang edukadong tao sa time nila, may alam sa morality, galing may alam sa scripture, tapos may alam din sila sa philosophy. Sila yung mga edukadong tao. At nakita ng mga tao, ng mga council, na itong si Peter, sabi sa 13, they were ordinary men with no special training in the scripture. Paano siya nakakapag-quote? Paano siya nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita sa harapan ng council, bagamat siya ay walang training? They also recognized them as men who had been with Jesus. Nakita nila, ito yung tao na kasama ni Jesus Christ. Alam niyo po ba si Jesus Christ ay hindi rin siya trained? Kasi during their time, sino ba yung mga trained nagkaroon ng formal na training sa time nila? Yung mga priest, yung mga may katungkulan. Si Jesus Christ, siya ano ba siya? Noong time niya, di ba karpintero siya? Hindi siya yung ni-raise para binigyan ng formal training. But yet, yung follower ni Jesus Christ did what God wanted them to do. At nakita nila, itong si Peter at si John had been extraordinarily bold. Nakakapagsalita. Maaring ngayon, iba sa atin, hindi pa natin kaya mag-preach ng gospel. Pero take your time. Kapag sinasabi ng leader natin na mag-aral tayo, basahin natin ito, basahin natin. Kasi baka pine-prepare pa lang tayo sa future. When I was still a youth, hindi ko alam na magsasalita ako sa pulpito. Ang gusto ko dati adventure, akyat bundok, hanap ng mga kuweba, ilog. Ganun yung mga gusto ko nung youth ako. Not knowing na meron palang plano ang Diyos. Kung ano man yung magiging susunod na gagawin ng Diyos sa buhay natin, allow God to move in our lives. Okay, pag-cooperate tayo sa Diyos. Ngayon, nagpipreach na po ako ng gospel. And yet, umakyat pa rin kami ng bundok. Naghahanap ng kuweba, mga ilog. Pero sa lugar na yon, pinipreach ang Word of God. Alala ko, umakyat kami sa mga nagbabike.
Bakit kami tokadon? Sa tokadon, habang kami nag-aagahan ni Brother Kokoy, sharing kami. Sa sharing na yon, hindi lang kami yung nabe-bless. I believe yung mga tao na nakakarinig sa amin are able to understand the Word of God. Kasi alam mo na ang Diyos ang mag-preach. Hayaan mo na ang Diyos ang humipo sa puso ng mga tao. Papansin po natin, hindi naman ako nagbigay lang ng testimony ko. Hindi rin ako nagpaliwanag ng malalim out of the Word of God. Pero naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Hindi ko man nasabi yung yung relevant sa buhay nyo, pero I believe na sa pakikinig natin ng salita niya, nakikita po ninyo paano i-apply ito sa buhay natin. Kasi merong Diyos tayo na buhay. Makipag-cooperate lang tayo. Sumasablay man tayo ngayon, balik lang tayo lagi sa Lord. Kasi si Peter ganun nangyari eh. And there's a time na he was very bold proclaiming the Word of God. Binilang pa natin yung mga isasablay pa ni Peter. Alam niyo po si Peter, naging violente pa eh. Nantaga pa yun ng tenga. Pero here he is, proclaiming the Word of God. Yung mga imposible, parang hindi naman mababago yan, Lord. Pag-pray mo pa din, in due time, ibibigay ng Lord yung pinapanalangin natin. Alam niyo po, yung lugar namin, yung biyanan ko, Sister Billy, ang panalangin niya, yung family, ay makasama niya sa pananambahan sa Lord. Eh may kanya-kanya ng buhay. Di ba pag malalaki na, yung may malalaki na pong mga anak, parang hirap na nun iayain, di ba, sa simbahan. Pero hindi eh. Gayahin natin si Peter. Hilingin natin sa Lord. Yung imposible, dahil alam natin na makakabuti, huwag natin sukuan. Yung mga anak-anak natin, malalaki na sila, may sarili na silang buhay, idulog pa rin natin sa Lord. May mas malakas pa ba sa Diyos natin? Awan. Wala. So, kailangan lang natin maniwala. Last time, yung babae, she was very persistent. Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pagiging persistent niya. Ganun lang gawin natin. Yung mabuting bagay na hinihiling natin sa Lord, huwag nating sukuan. Kasi darating yung time na ibibigay ng Lord yung pagkakataon para ma-fulfill yun. Para saan? Not for our glory, but for Him. For now, let's do our best. Gawin natin yung magagawa natin. Till the time, nakapares ni Peter, we preach boldly sa gospel ni Jesus Christ. And that is our message for today.